Malakas na napasigaw si Belle nang magising siyang walang saplot katabi ang isang lalaking hindi niya kilala. "Sino ka?" Gulat na tanong sa kanya ng lalaki. "Ginapang mo ko?" "Anong ginapang? Baliw ka ba?" Nakatapis ang kumot na tumayo si Belle at dinampot ang kanyang mga damit. Lagot ako nito. Dapat hindi na ako tumakas eh. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita ang hawak na damit ni Belle. "Madre ka?" "Sana." Sagot ni Belle. "Kalimutan na lang natin ang nangyari. Aalis na ako ah." Pumasok sa banyo si Belle at nagsimulang magbihis. Dire-diretso itong lumabas ng kwarto na yon at hindi na pinansin ng lalaking katabi niya sa kama kanina. Agad pumara ng taxi si Belle at umuwi sa simbahan kung saan siya tumutuloy. Dahil simbahan ang nagpalaki kay Belle, ay napagdesisyonan niyang maging madre. Pero hindi na yata matutuloy dahil sa kasalanan na nagawa niya. "Belle, saan ka galing?" Salubong sa kanya ng pinaka-head na mga madre. "Amoy alak ka. Tumakas ka na naman ba?" "Mother, inaya lang po ako nung iba." Maya-maya ay naiiyak na si Belle. "Mother, sorry po." Napahinga ng malalim ang matandang madre at napailing. "Belle, pumasok ka na sa loob at mag-ayos." Tumungo si Belle at pumasok sa kwarto nilang mga sister at naupo siya sa kanyang kama. Hinihiling niya ngayon na walang mabuo dahil siguradong mapapatalsik siya sa simbahan. "Sorry po, Lord," nasabi na lamang ni Belle. 5 taon ang nakalipas. Hinihiling noon ni Belle na sana ay walang mabuo. Ngunit hindi yun natupad dahil nagbunga ng 3 supling ang isang gabing pangyayari sa pagitan nila ng lalaki. Tinanggap pa rin si Belle sa simbahan at tinulungan siya sa pagbubuntis. Si Belle ay hindi na itinuloy ang pagmamadre at nagtrabaho na lamang sa simbahan bilang tagalaba at tagaplansya ng mga damit. "Nanay, yung basket po nailigpit ko na," sabi ng panganay sa triplets na si Bella. "Thank you, Bella." Nakangiting tugon ni Belle at tinanong ito. "Nasaan si 2 at 3? "Nasa labas po naglalaro." "Nanay, sabi ni Sister Lisa dapat daw sister ka rin. Kaso naging baby mo kami nila 2 kaya po hindi natuloy. Kasalanan po ba kami?" Mabilis na umiling si Belle. "Anak, hindi niyong kasalanan, okay?" Masaya si nanay na buhay kayo ngayon at masaya ako dahil may 3 ako mababait na anak. Ako lang naman po ang mabait sa aming 3. Nakangusong sabi ni Bella. "Hindi po mabait sila 2 at 3. Natawa si Belle. Wala kang magagawa, ganun talaga. Pagkatapos mamlansya ni Belle, ay lumabas sila ni Bella para puntahan ng dalawa na nakikipaglaro sa ibang mga bata. "Anong liligawan mo si nanay? Hindi ka pa nga tuli eh." Nadatnan ni Belle na kayabangan na naman nila ang isang batang nagngangalang Prince. "At saka, mas maliit ka sa amin, kaya pangit naman ko ikaw magiging tatay namin," sabi ni Tres. Di kapag malaki na ako, pwede ko nang ligawan si Ate Belle." "Hindi pa rin," sagot ni Dos. "Hindi ka namin tatanggapin bilang tatay namin." "Dos, Tres, inaaway niya naman si Prince?" Sabad ni Belle kaya napalingon ng mga ito sa kanya. "Anong sabi ko? Diba? Kako, wag niyo inaaway si Prince." Makulit po eh," sagot ni Dos at lumapit sa kanila. "Nanay, ayaw po namin siya maging tatay." Nakangusong sabi naman ni Tres. Di si Bella na lang liligawan ko," sabi ng batang si Prince. Lalo namang nagsalubong ang kilay nila 2 at 3. "Hindi kita type," sabi ni Bella dito. "May iba akong crush kaya busted ka na." Napailing na lang si Belle. Magkakaiba ang mga ugali ng mga ito pero pagdating sa pagiging masungit
ay nagkakasundo ang mga ito. Napahinto sila ng may malakas na sumabog mula sa loob ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Belle nang makita ang isang malaking usok at apoy na malapit sa tulugan nila ng kanyang mga anak. Panay ang sigawan ng mga madre at nagmamadaling lumabas ng simbahan. Nagsunod-sunod na rin ang labas na ibang tao mula sa loob. "Nanay, yung ipon natin!" sabi ni Bella at nagmamadaling pumasok sa loob ng simbahan. "Bella!" tarantang sigaw ni Belle. Taranta din na napasigaw sina Dos at Tres bago ito sinundan. Sobrang natarantang ina at sinundan ng mga anak niya sa loob. Narinig pa niya ang pagtawag sa kanya ng mga tao, pero hindi niya na ito pinansin. "Mga anak!" Napaubos si Belle nang makasinghot ito ng usok. Tinawag niya ang mga pangalan ng bata. Nagtago siya sa malapit na kusina at napaatras siya ng may sumalubong sa kanya na malakas na apoy. "Nanay!" Tawag sa kanya ng mga anak na nasa loob ng kwarto. Yakap ang isang malaking alkansya. Hindi alam ni Belle ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung paanong lalapitan ng kanyang mga anak gayong may malaking apoy sa pagitan nila. Si nanay ang bahala. Matapang na sabi ni Belle at bumuelo. Tinalo niya ang malaking apoy sa pagitan nila ng mga anak. Nakaramdam si Belle ng hapdi sa balat ngunit hindi niya ito ininda. Dahil ang mahalaga ay mailigtas niya ang kanyang mga anak. "Nandito na si nanay," sabi ni Belle at niyakap ang mga bata na ubo ng ubo. Napaiyak na lamang si Belle dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng simbahan at dumako yun sa bintana. Yakap-yakap ang mga anak na tumayo siya at lumapit doon. Sinubukang buksan ni Belle ang bintana ngunit masyadong mahigpit ang lock. Binitawan muna ni Belle ang mga anak bago kunin ang isang upuan. Hinampas na yun sa bintana na agad namang nabasag. "Dito tayo sa bintana," sabi niya sa mga bata. Isa-isa niya itong binuhat at inilabas. Akmang susunod na siya kaya lang bumagsak ang kisame at tumama sa kanyang ulo. Hindi na alam ni Belle ang sumunod na nangyari dahil nilamon na siya ng dilim. Ganun pa man, ipinagpapasalamat niyang nakalabas ang kanyang mga anak. "Nanay!" Umiiyak na sigaw ng triplets habang pinapaligiran ng mga tao. "Nanay!" Nilapitan ni Bella ang isang bombero. "Iligtas niyo po si nanay. Nasa kwarto pa po si nanay." Pinunasan ng lalaking bombero ang luha ng batang babae. "Ililigtas ko ang nanay mo. Huwag ka nang umiyak." Walang takot na sinugod ng bombero ang nasusunog na simbahan. Sinigawan pa siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit hindi niya ito pinansin. Sinugod nito ang isang malaking apoy hanggang sa makapasok siya sa isang kwarto. Nakita niya ang isang babaeng nakahandusay at dumudugo na ang ulo. Agad naman niya itong nilapitan at tinulungan. "Anak ka ng nanay mo? Ikaw yung gumapang sa akin ah." Gulat na sabi ng lalaking bumbero habang nakatingin sa babae. "Buhay ka pa ba?" Pinulsuhan niya ito at nakahinga siya ng maluwag dahil humihinga pa ito. Tinalo ng lalaking bumbero ang bintana at nakalabas sila bago pa man matupok ang parting yun. Napasigaw ang mga bata at tinawag nilang nanay ang babaeng buhat-buhat ng bumbero. Sinalubong sila ng stretcher at 3 maliliit na bata. Inilapag ng lalaki ang babae sa stretcher. "Pakidala agad sa ospital," seryosong sabi ng lalaking bumbero. "Isama mo yung 3 bata. Kailangan nilang matingnan." Tumango ang mga lalaking may bitbit ng stretcher. Napahinga ng malalim ang lalaking bumbero bago tanggalin ng kanyang suot na firefighter hat. Ngayon niya naramdaman ang iba't ibang hapdi sa kanyang katawan. "Captain Yuno." Napalingon siya sa mga sumigaw. "Makasigaw kayo, parang patay na ako." Biro dito ni Yuno. "Wala na bang naiwan sa loob?" Umiling ang mga ito. "Kailangan madala ka sa ospital," sabi ni Josel, isa sa mga kasamahan ni Yuno. "Kami nang bahala dito. Sumama ka na sa ambulansyang paalis."
Tatanggi pa sana si Yuno, kaya lang agad na siyang binuhat ng mga kasamahan at isinakay siya ng mga ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Belle at ang mga anak nito. Ang astig mo po! Napatingin si Yuno kay Belle. Gusto ko pong maging kagaya niyo kapag malaki na ako. Saad naman ng batang lalaki. Siguradong matutupad mo yon. Nakangiting sagot ni Yuno. Bakit magkahawig kayo ni Belle? Nakangusong tanong ni Dos. Medyo kahawig mo rin po si Tres. Kinakabahang tumawa si Yuno. Yun din ang bagay na napansin niya ngunit hindi niya nalang yun binigyan pansin. May magkakahawig talaga sa mundo. Dumako ang tingin nito kay Belle. Napahinga siya ng malalim. Nang may mabuo siyang konklusyon sa kanyang isipan. Imposible yun. Sabi ni Yuno at napailing-iling. Hindi naman siguro ako shooter. Nang makarating sa ospital, ay agad silang diniretso sa ER at doon ginamot. Magkakatabi lamang ang kama nila at tanging kurtina lamang ang pagitan. Nanay! Masayang sabi ni Bella nang magising na si Belle. Nanay, ayos ko lang po. Wala naman pong masakit sa'yo, diba? Ayos lang ako. Nang hihinang sagot ni Belle sa anak. Kayo, hindi ba kayo nasaktan? Natingnan na ba kayo ng doktor? Babalik daw po yung doktor. Nanay, masaya po kami kasi ligtas ka. Sorry po kung basta na lang kaming pumasok sa loob ng simbahan. Basta, wag nyo na lang uulitin ha. Pwede pa naman natin ipunin ulit yung pera. Sabi ni Belle bago yakapin ng tatlo. Natigil lang madamdaming eksena ng hawiin ng katabi nilang pasyente ang kortina na nagsisilbing harang sa kanila. Kumusta ang pakiramdam nyo? Kaswal na tanong ni Yuno. Para namang tumigil ang mundo ni Belle nang makita ang lalaki. Hindi niya akalaing magtatagpo muli ang landas nila pagkatapos ng 5 taon. Okay lang po kami. Sagot ni Bella at nilapitan nito. Thank you po ulit sa pag-save kay nanay ko. Hindi mo kailangan magpasalamat. Trabaho naming mga bumbero ang magligtas. Anong ginagawa mo rito? Pasigaw na tanong ni Belle sa lalaki nang makabawi siya sa pagkabigla. Nagpapagamot? Patanong na sagot ni Yuno. Easy, kumakaria ka naman para wala tayong pinagsamahan. Sinamaan ito ng tingin ni Belle. Anong kailangan mo? Nanay, wag mo siyang awayin. Sabi ni Dos. Niligtas ka po niya nung naiwan ka sa loob. Hindi naman po siya masama. Mabait po siya. Napahinga ng malalim si Belle. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Pasensya na sa inasta ko. Nagulat lang ako nang makita kita. Destiny yata to. Pagbibiro ni Yuno. Joke lang, baka magalit ang asawa mo. Wala pong asawa si nanay. Sabi naman ni Tres. Pero maraming manliligaw sa kanya, kaso po hindi pasado sa amin eh. Napatango si Yuno. Paano kung ako manligaw sa nanay niyo? Pasado ba ako? Opo! Sabay-sabay na sagot ng 3 bata. Huwag mong utuin ang mga anak ko. Sabi ni Belle sa lalaki. Natawa si Yuno. Sa akin ka siguro naglihi. Tignan mo, kahawig ko sila. Iisipin ko tuloy, mga anak ko sila. Umiwas ng tingin ang babae. Kailangan na namin bumalik sa simbahan. Sabay-sabay na tayo. Kailangan ko rin bumalik ton. Yung bill nyo pala, sagot ng office namin. Kaya wag nyo nang alalahanin. Tumangulang si Belle. Na-discharge sila bago tuluyang umalis ng ospital. Nag-taxi para mabilis sila makarating sa simbahan. Paano yan, nanay? Wala na tayong tutulugan. Malungkot na sabi ni Bella na nakakandong kay Yuno. Bella, dito ka na sa akin. Ayaw. Sagot ni Bella at sumubsob kay Yuno. Gusto ko dito, amoy tatay siya. Grabe naman sa amoy tatay. Natatawang sabi ni Yuno at hinaplos ang buhok ni Bella. Nang makarating sa simbahan, ay natagpuan nila ang mga kasamahan sa labas na may nanlulumong itsura.
Belle, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ng madre. Ayos na po ako. Mother, ano na pong gagawin natin? Sa ngayon, ay tutuloy kami sa kalapit na simbahan. Sagot nito. Ang kaso ay limitado lamang ang makakasama dahil maraming bata din doon. Hindi na lang po kami sasama ng mga bata. May pera naman po kaming naipon, kaya maghahanap na lang po kami ng matutuluyan muna. Sigurado ka ba dyan, Belle? Mag-iingat kayo ha. Kayo rin po. Maya-maya lang ay dumating ang isang truck kung saan sasakay ang mga kasamahan nila na sa isang simbahan muna ihahatid. Nanay, wala na tayong mga gamit. Yung pera po natin ngayon kasya lang sa pagbili ng gamit natin. Napahinga ng malalim si Belle at nilingon si Yuno na nakikipag-usap sa mga kasamahan nito. Kailangan nila si Yuno ngayon, lalo na ang triplets. Mister, tawag niya dito, kaya napalingon ito sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap? Sure, sige. Nagpaalam naman ang mga kasamahan ni Yuno. Yuno palang pangalan ko. Kapag mister ang tawag mo sa akin, ang tanda pakinggan. Naalala mo yung nangyari 5 years ago? Oo, lasing ka nun tas ginapang mo ko. Hindi kita ginapang. Inis na sabi ni Belle. Yuno, pagkatapos ng mangyari na nabuntis mo ko. At ipinanganak ko yung triplets. Natigilan naman si Yuno. Yuno, kakapalan ko na yung mukha ko. Pwede bang makituloy sa'yo pansamantala? O kahit sana yung mga bata lang? Hindi sumagot ang lalaki at parang tangang nakatulala lang. Yuno? Ayos lang naman kung ayaw mo. Anak ng teteng? Wala akong bebe. Pero may mga anak ako? Tumawa ng malakas si Yuno. Tatapusin ko lang to. Sabay-sabay tayong uuwi ng mga anak natin sa bahay ko. Raul, dalhan mo nga ng pagkain nito mag-iina ko. Nag-init ang pisngi ni Belle dahil sa sinabi ni Yuno na mag-iina. Mukhang magsisimula na naman ang panibagong yugto ng buhay niya kasama ang mga anak at ang ama ng mga ito. Siya po ang tatay namin? Tanong ni Bella habang nakaturo kay Yuno. Kaya po tayo nandito sa bahay niya ngayon kasi po siya ang tatay namin? Ganun na nga. Alanganing sagot ni Belle. Sabi ko na nga ba eh. Tinalo ng 3 bata si Yuno. Nakangiting sinalo naman sila ng kanilang ama na hindi mapawi ang ngiti sa labi. Pasensya na kung ngayon lang ako nagparamdam. Hindi kasi akalain ni tatay na shooter siya eh. Sabi ni Yuno at natawa. Ganito pala ang feeling ng maging tatay. Nakakakilig. Pasado ka po sa amin kapag niligawan mo si nanay. Nakangiting sabi ni Tres at nag-thumbs up pa sa kanya. Pasado raw, sabi ni Yuno at itinaas baba ang kilay. Baliw. Bago ang lahat, pwede ko bang malaman ang mga pangalan nyo? Ako po si Bella Jade. Ako po ang uno sa aming 3. Ako naman po si Adam Noah, pero 2 po ang tawag sa akin. Ako po si Lance Caleb. Ako po si Tres. Napapalakpak si Yuno. Aayusin ni tatay ang birth certificate nyo. Apelyido ko ay palalagay ko sa pangalan nyo. Magluluto ako ng hapunan natin. Sabi ni Bella tumayo. Gagalawin ko na ang kusina mo ah. Simula ngayon lahat ng pag-aari ko ay iyon na. Nakangiting sabi ni Yuno kay Belle. Pati katawan ko ay iyong iyo. Soon, apelyido ko naman. Napangiwi si Belle. Ay, feeling ko kailangan mong dalhin sa mental. Napailing na lamang siya bago magtungo sa kusina. Nangalkal ng ingredients si Belle bago magsimulang magluto. Hindi maayos ang pagkakalagay ng mga ingredients sa mga lalagyan at gulo-gulo rin kaya inayos niya iyon habang hinihintay na kumulo ang nilaga niyang niluluto. Ang dumi niya sa bahay. Sabi niya sa kanyang isipan. Nang matapos sa pagluluto, ay naghain na siya. Saktong makapaghain ay pumasok ang mag-aama sa kusina. Agad na naupo ang mga ito. Perfect wife.
Sabi ni Yuno pagkatapos humigop ng sabaw. Napaupo na lang din si Belle at nagsimulang kumain. Bukas pala maaga akong aalis kasi magre-report ako sa office. Sabi ni Yuno. Kayo may balak pa kayong gawin? Mamimili kami ng mga gamit namin, tapos lilinisin namin yung bahay mo. Pasensya na, wala kasi akong time maglinis, kaya medyo marumi ang bahay ko. Sabi ni Yuno at napakamot sa kanyang ulo. Tatay, pwede po akong sumama sa'yo? Tanong ni Bella. Gusto ko pong makita yung office nyo. Gusto ko po kasing maging kagaya nyo. Bella, hindi kasi pwede bukas eh. Siguro sa susunod na lang. Sabi ni Yuno sa anak. Saglit lang din naman ako sa office. Kapag nakauwi na ako, maglalaro agad tayong dalawa. Okay po. Nakangiting sabi ni Bella. Pagkatapos nilang kumain, ay si Belle ang nagligpit. Si Yuno naman, ay agad nilinis ang kanyang mga anak. Wala silang mga damit, kaya ipapasuot ko muna yung sa akin. Sabi ni Yuno. Maglinis ka na rin. Naglagay na ako ng damit at boxer shorts dun sa CR. Salamat. Nakangiting sabi ni Belle at pumasok sa CR. Nagsimula siyang linisan ng kanyang katawan, maliban sa may benda dahil bawal pa raw basain iyon, sabi ng doktor. Napanguso na lamang si Belle nang makapagbihis siya. Hindi siya masyadong komportable dahil wala siyang undergarments. Mabuti na lang ay makapalang suot niyang boxers at hindi gaanong malaki ang dibdib niya. Maglilinis lang din ako. Pagkatapos, lalagyan ko ng ointment ang mga paso niyo. Sabi ni Yuno at dumiretso sa banyo. Inayos naman ni Belle ang higaan. Marumi pa ang isang kwarto ni Yuno kaya tabi-tabi muna sila ngayon. Siyempre, sa gitna ang mga bata. Nang makalabas si Yuno sa banyo, kaagad niyang kinuha ang ointment at pinahira ng paso ng kanyang mag-iina. Salamat. Nakangiting sabi ni Belle sa lalaki. Yung iyon naman ang lalagyan ko. Kinuha ni Belle ang ointment kay Yuno at pinahira ng mga paso nito. Tatay, diligawan mo po si nanay? Tanong ni Dos at humagik-gik ito. Oo naman. Maghintay lang kayo. Binibigyan ko lang ng time ang nanay nyo. Dahil nasyasyak pa siya sa kagwapuhan ko eh. Kaunti na lang talaga, dadalhin na kita sa mental. Hindi ko malaman minsan kung anong isip meron ka. Ani Belle. Natawa si Yuno. Masyado palang mainitin ang ulo ng darling ko. Darling mo mukha mo. Sabat ni Belle dito. Pagkatapos itong magamot ni Belle, ay nahiga na siya. Yung mag-aama ay tahimik na nanood. Napangiti na lamang si Belle bago siya tuluyang pumikit. Kinabukasan, ay maagang ang umalis si Yuno. Pero nagluto pa ito para sa kanyang mag-iina. Underwear ko lang ang nakusot ko kagabi. Kaya no choice tayo, kundi ang lumabas ng suot ang damit ng tatay nyo. Okay lang po yun, para mukhang kasama pa rin natin si tatay. Sagot ni Bella. Nilak muna ni Bella ang bahay ni Yuno at iniwan ang susi sa ilalim ng basahan bago siya umalis. Nagtungo sila sa malapit na bayan at doon namili ng damit nila. Mas pinili ni Belle na mamili sa ukay para makarami sila at makamura. Anong gusto niyong ulam mamaya? Tanong ni Belle sa mga anak. Kahit ano po. Sagot naman ng mga ito. Napatango si Belle at nag-isip siya at pagdesisyonan niyang mamili ng mga sangka para sa adobo. Namili din si Belle ng mga makakain ng bata at maiinom. Habang namimili, ay naghanap-hanap na rin siya ng trabaho at agad naman siyang nakakita. Bumalik ka na lang bukas, sabi ng may-ari ng maliit na restaurant. Salamat po. Nakangiting sabi ni Belle. Pagkatapos nilang mamili ay bumalik na sila sa bahay. Itinabi muna ni Belle ang mga pinamili nila bago nagsimulang maglinis. Pati ang katabing kwarto ni Yuno ay nilinis nila para dito na sila matutulog. Nanay, tatabi ako kay tatay matulog mamaya, sabi ni Bella. Ako rin po.
Sabay na sabi ni na Dos at Tres. Okay lang sa akin. Alam ko matagal kayo nangulila sa ama. At ramdam ko ang pagkasabik niyo sa tatay niyo. Pagkatapos nila maglinis ay nagluto na si Belle. Pinagsabay niya ang pagluluto at paglalaba. Kailangan niyang mapatuyo ang damit nila para may suotin sila. Nanay, nandito na po si tatay. Narinig ni Bella ang boses ng anak. Tinapos muna ni Belle ang pagsasampay bago niya pinuntahan ng mag-aama. Ang linis ng bahay natin ah. Nakapagluto na ako. Pwede bang ikaw ang maghain? Isasampay ko lang yung mga damit mo. Nilabhan ko na rin para wala ka ng alalahanin. Ang sarap naman sa feeling ng ganito. Madramang sabi ni Yuno. Yung uuwi ka tapos sasalubungin ka na mag-iina mo. Natawa si Belle. Humirit ka na naman. Sige na, maghain ka na at magsasampay pa ako. Nagtungo sa likod ng bahay si Belle at sinampay ang mga damit ni Yuno. Nang matapos siya, dumiretso siya sa kusina. Kain na tayo. Nakangiting yaya sa kanya ni Yuno. Naupo naman si Belle at nagsimula na silang kumain. Malapit na ang pasukan. I-enroll natin sila sa susunod na buwan. Mag-school na po kami? Tanong ni Tres. Yehey! Napangiti na lamang si Belle nang makita ang reaksyon ng kanyang mga anak. Oo nga pala, minahanap na akong trabaho. Bukas na ang start ng work ko. Isasama ko na lang yung mga bata para hindi sila maiwan dito. Napatango si Yuno. Ayaw kitang mag-work at gusto kong dito na lang kayo ng mga bata sa bahay. Kaso desisyon mo yan. Support na lang kita kahit labag sa loob ko. Gusto ko rin namang makatulong sa gastusin dito. Pinatira mo na nga kami dito ng libre. Siyempre gusto ko rin makatulong sa'yo. Mag-asawa tayo. Kaya natural na nasa isang bahay tayo. Nakangusong sabi ni Yuno. Advance ako mag-isip kaya wag mo na akong kontrahin. Pagkatapos nilang kumain, ay tulong-tulong sila sa pagliligpit. Ang mga bata rin na nagpresentang maghugas na pinabayaan na lamang ni Belle. Anong work mo? Tanong ni Yuno kay Belle. Waitress, dyan lang naman sa bayan. Medyo mababa ang sahod, pero libre naman ang pagkain kaya carry na yun. Next week, maglilive ako ng 1 linggo para mabantayan ko yung mga bata. Para may susundo rin sa'yo sa uwian. Ano ako, estudyante? Kaya ko ng sarili ko, Yuno. Isang sakayan lang naman ng tricycle bago ako makauwi. Hindi kita pwedeng pabayaan. Paano kung yung driver ay hold-upper pala? Dadalhin ka nun sa madilim na lugar. Tapos tututukan ng kutsilyo. Tapos hindi siya maaawa sa'yo. Hindi ko kaya, Belle. Napangiwi si Belle sa inasal nito. Anong klaseng imagination meron ka? Ganito talaga ako kapag worried. Kaya please makinig ka sa akin. Tapos na po kami, sabi ng 3 bata at lumapit sa kanila. Nagtungo sila sa sala at doon tumambay. Tatay, malaki pala butas ng ilong mo. Natatawang sabi ni Tres. Abat, natawa na lamang si Belle nang magharutan ng kanyang mag-aama. Bahagyang lumayo naman siya para hindi siya masipa ng mga bata. Napahinto lang ang mga ito na tumunog ang cellphone ni Yuno. Tumayo naman ito at tiningnan ang kanyang telepono. Mukhang kailangan mo na maging superhero ni tatay. May emergency. Kailangan ako ngayon sa opisina. Babalik din ako agad. Ingat ka ha? Sabi ni Belle sa lalaki. Ingat po, tatay. Niyakap ng 3 bata si Yuno at hinalikan sa pisngi. Ngumiti si Yuno bago umalis. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa magabi na. Tapos nang kumain sila Belle at nakapaglinis na rin ang katawan, pero hindi pa rin umuuwi si Yuno. Nanay, wala pa po si tatay. Miss ko na po si tatay. Gusto ko nang yakapin si tatay. Bella, baka maraming nililigtas na buhay si tatay mo. Uuwi rin siya mamaya. Matulog muna kayo. Magugulat kayo nandito na ulit si tatay niyo bukas. Tumangulang ang mga bata bago pumikit. Tinapik-tapik naman ni Bella mga ito hanggang sa tuluyan na silang makatulog.
Tumayo si Belle at dumiretso sa kusina para uminom. Belle? Gulat na napalingon si Belle sa kanyang likuran. Yuno? Pasensya na't ngayon lang ako. Yung mga bata? Tulog na. Magpahinga ka na rin doon. Doon ka na rin muna matulog sa tabi namin para makatabi mo ang mga bata. Nagtungo ang dalawa sa kwarto nila Belle. Naglinis muna ng katawan si Yuno bago siya mahiga sa tabi ng mga anak. Pasensya na kung ngayon lang ang tatay. Sabi niya sa mga ito at hinalikan ng mga noo nito. Huwag kang mag-alala na iintindihan ka nila. Sabi ni Belle at hinawakan ng mga kamay ni Yuno. Magpahinga ka na. Maraming salamat, Belle. Order for table number 5? Mabilis na lumapit sa counter si Belle para kunin ang order para sa table number 5. Ito ang pangalawang linggo niya sa trabaho. Noong una, nahihirapan siya sa setup niya dahil kasama niya ang mga bata, pero kalaunan ay nasanay na rin siya. Ngayon ay hindi niya kasama ang mga anak niya dahil nag-leave si Yuno at ito muna ang nagbantay sa mga bata. Here's your order, ma'am and sir. Nakangiting sabi ni Belle at inilapag ang order. Nanay! Napalingon si Belle sa kanyang likuran nang marinig ang pamilyar na boses. Napangiti ito nang makita ang kanyang mga anak. At sa likod ng mga ito, naroon si Yuno. Anong ginagawa niyo rito? Nag-text yung chief namin. Kakain daw ang team sa labas. Dito rin gaganapin yun kaya sinama ko ang mga bata. Napatango si Belle. Pumunta ka na sa table niyo. Bantayan mo na lang mabuti ang tatlo Makukulit sila. Okay. Sinundan ng tingin ni Belle ang mag-aama hanggang sa makaupo ang mga ito sa isang mahabang table. Belle, pakikuha yung order ng table number 7. Utos sa kanya ng manager nila. Tumango si Belle at lumapit sa table nila Yuno. Nasa 7 ang mga kasama ni Yuno at may 2 kababaihan na kasama. Nanay! Tumayo si Dos at lumambitin sa bewang niya. Nanay! Natawa si Belle. Behave muna. Nasa work si nanay. Ikaw pala yung asawa ni Yuno? Tanong ng may isang katandaang lalaki. Hindi po kami mag-asawa. Sabi ni Belle. Dahil yun naman talaga ang totoo. Hindi pa po sa ngayon. Sabi naman ni Yuno. Nagulat kami nang may anak na si Sir Yuno. Sabi naman ng isang babae. Elaine pala, huwag kang magselo sa akin may boyfriend na rin ako. Ako naman si Clea. Pakilala naman ng isang babae. Ako po si Belle. Nandito po ako para kunin yung order nyo. Nagsimula na ngang umorder sila Yuno. Nang makuha yun ni Belle, ay pumasok na siya sa kusina para ibigay ang order ng mga ito. Belle, magpahinga ka muna. Pinasasabi ng isang lalaki sa table number 7 na sabayan mo silang kumain. Hindi mo naman sinabing may asawa ka na pala. Natawa si Belle at nagtungo sa table number 7. Agad naman siyang pinaghila ng upuan ni Yuno. Nakakahiya naman. Huwag kang mahiya, Belle. Ang pamilya ni Yuno, pamilya na rin namin. Sabi ng chief nila na si Edmond. Salamat po. So, paano kayo nagkakilala? Ang alam ko kasi mapili itong si Yuno sa mga babae. Napakamot si Belle sa ulo dahil hindi niya alam ang isasagot. Nahihiya naman siyang sabihin na dahil sa one night stand kaya sila nagkatagpo ni Yuno. Secret na muna yon, kumain na tayo. Nagsimula na silang kumain. Napangiti na lamang ang mga kasamahan ni Yuno nang makita kung paano alagaan ng dalawa ang kanilang mga anak. Nanay, napupupo ako. Bulong sa kanya ni Tres. Nanay, lalabas na po. Natawa si Belle. Halika na, baka dito ka pa magkalat. Nag-excuse si Belle at dinala sa banyo ang kanyang anak. Ano, success? Tanong niya kay Tres nang matapos ito. Nag-thumbs up pa ito. Kain na po ulit tayo, nawala na yung laman ng tiyan ko eh. Bumalik sila sa table. Napailing na lamang si Belle nang muling kumain si Tres. Babalik na po ako sa trabaho. Salamat po sa invite.
Anytime. Nakangiting sabi sa kanya ni Elaine. Bumalik si Belle sa pagtatrabaho. Tuwing mapapadako ang tingin niya sa anak, ay kinakawayan niya ito. Nang sumapit ang 5:00, ay nag-ayos na si Belle upang maghanda sa pag-uwi. Nanay! Agad siyang sinalubong ng mga anak nang makalabas siya sa locker room. Oh, akala ko umuwi na kayo. Lumabas kasi kayo kanina. Nagpark lang kami saglit. Sagot ni Yuno at kinuha ang bag niya. Naiinip yung mga bata kaya naglaro muna kami. Salamat sa paghihintay ha. Anong gusto niyong ulam? May tira pang tinola kanina. Iinit ko na lang mamaya para hindi ka na magluto. Pagod ka na sa work kaya pagdating sa bahay dapat nagpapahinga ka na. Masyado mo akong ini-spoil. Baka masanay ako niyan. Pagbibiro ni Belle. Di mas maganda. Sabi naman ng lalaki. Nang makarating sa bahay, ay pinaupo ni Yuno si Belle. Sila naman ng mga bata ay nagtungo sa kusina para maghanda ng pagkain. Nanay, massage ko po paan niyo? Sabi ni Tres at minasay ang paan ng kanyang ina. Ang bait naman ng baby ko. Kiss mo na lang si nanay para mawala ang pagod niya. Agad namang sumampas si Tres sa ina at hinalikan nito sa buong muka. Gusto ko rin ng kiss. Nakangusong sabi ni Yuno, nakalalabas lang ng kusina. Kapag kiss ko ang dumampi sa'yo, siguradong tanggal lahat ng pagod mo. Okay na sa akin yung 3 bata muna. Bukas na yung iyo. Sabi mo yan ha. Parang batang umiti si Yuno. Luto na yung ulam at nakahain na ako. Kain na tayo. Tumayo si Belle habang buhat si Tres. Naupo silang mag-anak at nagsimulang kumain. Anong gusto mong almusal bukas? Tanong ni Yuno sa babae. Kung anong gusto ng mga bata, kahit ano naman kinakain ko. Napatango-tango si Yuno. Pagkatapos kumain ni Belle, ay agad siyang nagtungo sa kwarto. Naglinis muna siya saglit bago siya humiga dahil pagod na ang katawan niya. Sa simpleng pagpikit niya, ay agad siyang nakatulog. Kinabukasan, mabilis ang kilos ni Belle dahil tinanghali siya ng gising. Hindi naman siya ginising nila Yuno dahil pagod na pagod ito. Aalis na ako. Paalam niya at kumuha lang ng tinapay at ham. Ingat po, sabi ng 3 bata at hinalikan siya. Ito na yung dagdag mong baon sa pagkain. May pangmeryenda ka na rin. Sabi ni Yuno at inabot sa kanya ang 2 lunchbox. Thank you, Yuno. Ngumiti si Yuno at mabilis siyang hinalikan sa labi. Napakurap-kurap naman si Belle dahil sa gulat. Tinandaan ko yung sinabi mo kagabi. Nagtawag na ako ng tricycle pala. Nasa labas na siya. Ingat, misis ko. Tumango na lamang si Belle at nagtatatakbo palabas. Nagiinit ang pisngi niya dahil sa ginawa ng lalaki. Hindi niya akalaing siseryosohin ng lalaki ang sinabi niya. Nang makarating sa trabaho, wala pa rin sa sarili si Belle. Natauhan lamang siya ng kalabitin siya ng manager. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Ayos lang po. Sagot ni Belle at kinuha ang order ng table number 2. Pwede ka ba makatable? Nakangising tanong sa kanya ng isang lalaki sa table number 2. Oo nga. Regular customer naman kami dito. Wala akong ganyan dito eh. Huwag ka na maarte. Sabi ng naunang magsalita at hinawakan siya sa kamay. Nabitawan lamang ito ni Belle nang may tumapik sa kamay ng lalaki. Kung gusto mong makatable, sa bar ka magpunta. Restaurant tong kinakainan nyo, tapos maghahanap ka ng katable? Sino ka bang pakailamero ka? Galit na tanong ng lalaki. Pulis ako. Sagot naman ng lalaking tumulong kay Belle kaya natameme ito. Salamat sa tulong mo. Kasamahan ka ni Yuno sa trabaho, di ba? Leo ang pangalan mo, di ba? Oo. Buti na lang at dumaan ako dito. Kapag may gumanon ulit sa'yo, sabihan mo lang ako. Huwag mo na lang babanggitin kay Yuno ah. Protective kasi masyado yon. Sabi ni Belle, kaya napatawa si Leo. Babalik na ako sa trabaho ko. Maraming salamat ulit sa tulong mo.
Anytime. Ngumiti muna si Belle bago bumalik sa kanyang trabaho. Dahil nakita pala ng manager niya ang nangyari kanina, pinag-half day lamang siya dahil baka pag-initan siya ng mga lalaki. Kilalang sanggano raw kasi ang mga ito at baka abangan pa siya sa uwian. Ang aga mo ata. May nangyari ba? Masama ba pakiramdam mo? Pinag-half day ako. Kumain na ako. Kayo na mga bata. Nasaan na pala yung mga bata? Kumain na rin kami. Yung mga bata nandun sa kwarto at natutulog. Nag-promise kasi akong pupunta kami ng park kapag natulog sila. Sinusulit mo masyado ang leave mo ah. Natatawang sabi ni Belle at humiga sa sofa. Tsaka ginawang unan ang hita ni Yuno. Salamat sa pag-aasikaso sa mga bata. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil obligasyon kong asikasuhin kayo. Sagot ni Yuno. Huwag kang mag-alala, hindi ako magbabago at patuloy akong gagawa ng mga bagay na ikasasaya niyo ng mga bata. Ngumiti lang si Belle at hinawakan ng kamay ni Yuno bago siya pumikit. Nanay, miss ko na po si tatay. Nakangusong sabi ni Bella sa ina. Balik trabaho na kasi si Yuno at sinasama na ulit ni Belle ang mga anak sa trabaho. Nag 2 days off si Belle dahil gusto niyang mag-asikaso muna sa bahay at magkaroon ng quality time kasama ang mga anak. 2 araw nang wala si tatay. Sabi naman ni Dos. Nanay, gusto ko pong ihag si tatay. Gusto niyo bang pumunta sa headquarters nila? Magdadala ako ng pagkain para sabay-sabay tayo makakain doon. Opo. Masaya at sabay-sabay na sagot na sabi ng mga bata. Napangiti si Belle at naglagay ng mga ulam at kanin sa Tupperware. Nang matapos siya, ay nagbihis sila ng mga bata at umalis sa bahay. Halos kalahating oras ang binyahe nila Belle bago makarating sa headquarters nila Yuno. Bumungad sa kanila ang malaking building ng fire station at ang mga bomberong mukhang kagagaling lang sa isang rescue operation. Yuno, nandito ang mag-iina mo. Sigaw ni Raul, kaya agad dumako ang tingin ni Yuno sa kanila. Tatay! Agad sinalubong ni Bella ang ama. Sa 3 magkakapatid, si Bella ang makatatay. Sumunod naman si Dos at huli si Tres. Si Tres kasi ay palagi namang gustong nakadikit kay Belle. Kagagaling lang namin sa rescue operation. 2 araw na ako hindi nakakauwi. Pasensya na sa inyo ah. Naiintindihan ka namin. Siya nga pala nagdala ako ng pagkain. Tanghalian, sabay-sabay na tayong kumain. Nakangiting tumango si Yuno bago dalhin sa loob ang kanyang mag-iina. Dumiretso sila sa cafeteria para doon maupo at kumain. Tatay, miss na po namin kayo. May sakit kasi yung iba naming kasamahan kaya kulang ng tao sa headquarters. Kailangan ni tatay na magtrabahong mabuti para makapagligtas siya ng maraming tao. Promise, kapag lumuwag ang schedule ni tatay, mamamasyal tayo at araw-araw maglalaro. Yuno, naiintindihan ka ng mga bata. Palagi nga nagdadasal ang mga yan na sana'y ligtas ka. Nakakamiss lang yung presensya mo sa bahay at yung amoy mo, tsaka yung yakap. Napahagikgik si Yuno. Belle, wala namang ganyanan. Sobrang miss ko kayo ng mga bata. Baka makapag-leave na naman ako nito nang wala sa oras. Natawa si Belle. Kumain ka na lang ng marami para may lakas ka. Kailangan mo ng maraming nutrients sa katawan para mas marami kang matulungang mga tao. Yes, Commander. Sabi ni Yuno at sumaludo pa kay Belle. Talaga namang in love si Yuno. Sabi ni Leo na nasa kabilang table. Ni minsan di ko naisip na magiging ganyan ka. Nasa loob lang ang kulo ko. Pabirong sagot ni Yuno. At saka wala eh. Masyadong perfect wife ang binigay sa akin ni Lord. Isang magandang babae, mabait, responsableng ina. Teka naman, masyado mo na akong pinupuri niyan. Kinikilig na tuloy ako. Lantod naman po. Sabi ni Bella at napahagikik. Napahinto lamang ang lambingan nila nang malakas na tumunog ang alarm. Kung saan malalaman nila na mayroong emergency.
I love you. Sabi nito at hinalikan ng kanyang mag-iina bago dumiretso sa fire truck. Nakatanaw lamang si Belle sa fire truck na sinakyan ni Yuno hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Ang astig po ni tatay. Manghang sabi ni Bella. Mag-aaral po ako ng mabuti para maging kagaya niya. Kailangan na natin umuwi. Sabi ni Belle sa mga anak. Nagligpit sila bago tuluyang umuwi. Agad kinalat ang mga bata ang kanilang laruan sa lapag. Dumiretso naman sa kusina si Belle para hugasan ang pinagkainan nila kanina. Napahawak na lang si Belle sa kanyang ulo nang sumakit ito. Kaninang umaga pa masama ang pakiramdam niya, pero hindi niya pinapansin. Mukhang matutuloy pa ata ang kanyang lagnat. Pagkatapos ni Belle sa kusina, uminom siya ng gamot bago pinuntahan ng kanyang mga anak. Nanay, kailan po kayo ikakasal ni tatay? Gusto ko na po makatikim ng wedding cake. Ako po gusto ko na makapaglakad sa aisle. Sabi naman ni Dos. Ako po gusto ko po ng baby sister para may kalaro akong girl. Dagdag pa ni Bella. Natawa si Belle sa sinabi ng mga anak. Tatay niyo ang tanungin niyo. Siya lang naman ang hinihintay ko eh. Si tatay po ang bagal kumilos. Pagsasabihan ko po si tatay para matuto siya. Ay, ewan ko sa inyo. Ang cute niya talaga. Kinabukasan ay nagtuloy nga lagnat ni Belle. Masyadong masakit ang ulo niya at masyado siyang nanlalata. Kaya hindi niya maasikaso ang mga anak. Nanay, ayos ka lang po. Nag-aalalang tanong ni Bella sa kanya. Bumili pong pandesal sila 2 sa 3. Kakain ka po para makainom kang gamot. Pasensya na ha. Hindi kaya ng katawan ni nanay. Nang hihinang sagot ni Belle. Ilang saglit lang ay dumating na ang dalawa. Pinilit inubos ni Belle ang isang pandesal kahit wala siyang ganang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay uminom siya ng gamot bago nahiga ulit sa kama. Nanay, ang init mo po. Halos mangyak-ngyak ng sabi ni Tres. Ayos lang si nanay. Mawawala rin tong sakit ko mamaya. Nakatulog si Belle. Ang mga bata ay inasikaso naman siya. Nilagyan nila ng basang bimpo ang noo nito. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ni nanay. Umiiyak na, nasabi ni Bella habang niyayakap siya ng 2 kapatid. Magiging okay din si nanay. Bakit umiiyak si Bella? Tatay! Agad nilapitan ng 3 bata ang ama at niyakap ito. May sakit po si nanay. Mataas po ang lagnat niya. Nagtungo naman sa kwarto si Yuno. Buhat ang 3 anak. Nakita niya si Belle na natutulog at may bimpong basa sa noo. Magaling ang ginawa niyo. Punta muna kayo sa sala. Kumain kayo ng mga snacks niyo dahil magiging okay din ang nanay niyo. Tumango ang mga bata at lumabas. Nilapitan naman ni Yuno si Bella at hinipo ito. Sorry kung wala ako. Babawi ako sa inyo ng mga bata. Binasa muli ni Yuno ang bimpo at ipinuna sa katawan ni Belle. Nang matapos siya, ay lumabas muna siya para makapagluto ng kakainin nila. Pinili ni Yuno na magluto ng may sabaw para makakain si Belle ng maayos. Tatay, wala ka na pong work? Tanong sa kanya ni Dos. Pumasok na yung iba naming katrabaho kaya pinagpahinga muna kami ni Chief. Sorry kung palaging wala si tatay ha. Okay lang po yun. Ang astig mo nga po kasi para kang superhero. Tatay, alam ko paulit-ulit ako pero gusto ko rin pong maging kagaya nyo. At sigurado ako matutupad mo yan soon. Pagkatapos niya magluto, ay pinakain niya ang kanilang mga anak. Nagtungo naman siya sa kwarto ni Belle at ginising ito para pakainin. Medyo bumaba na yung lagnat mo, sabi sa kanya ng lalaki. Umiyak naman si Belle at niyakap siya. Mamamatay na yata ako, hindi ako makakilos. Natawa si Yuno. Hindi ka mamamatay. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Sigurado ako na mamaya medyo maayos ka na. Parang batang tumango si Belle at tinanggap ang isinusubos sa kanyang pagkain ni Yuno.
Nakalimang subo lamang ito dahil nasusuka siya. Babantayan ko kayo ng mga bata. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako aalis. Malambing na sabi ni Yuno at hinalikan nito sa noo. Tumango si Belle at hinawakan ang kamay ni Yuno. Pinilit ni Belle na maging gising, pero kinain din siya ng antok. Nang makatulog si Belle, lumabas si Yuno sa kwarto para hugasan ng pinagkainan nila at kumain na rin. Kain ka lang po, sabi sa kanya ng anak na si Bella. Kailangan po nating magtulungan, lalo pa at may sakit si nanay. Napangiti na lang si Yuno at nagsimulang kumain. Pagkatapos niya, ay siya na ang naghugas nun. Naglatag siya ng foam sa sala at doon pinahiga ang mga bata para patulugin. Matulog kayo para lumakas ang resistensya nyo at hindi kayo magkasakit. Siguradong sobrang mag-aalala si nanay nyo kapag nagkasakit kayo. Sana po pagising namin magaling na si nanay. Magaling na si nanay mo. Sigurado ako dyan. Tinapik-tapik nito ang mga anak hanggang sa makatulog ang mga ito. Inaantok din siya pero mas pinili niyang maging gising dahil kailangan niyang laging tingnan si Belle. Para hindi makatulog ay naisip niyang libangin ang sarili sa paglilinis. Sa ngayon, ay gaganapin niya muna ang tungkulin bilang gwapong asawa para kapag gumaling si Belle ay wala muna itong gagawin kundi ang pagpapahinga at maglambing sa kanya. Hihingi talaga ako ng maraming kiss kay Belle. Saad ni Yuno at tahimik na kinikilig habang nagsasampay siya. Napapahagikik na lamang siya habang nag-i-imagine na hinahalikan siya ni Belle. Napangiwi lamang ang kapitbahay nang makita siya at iniisip na baka nasisiraan ng bait si Yuno. Huwag kayong mag-away, bilin ni Belle sa mga anak. Maging mabait kayo at palaging maging palakaibigan. Nanay, paulit-ulit po. Nakangusong sabi ni Dos. Hindi naman po kami nangaaway kapag hindi kami inaway. Nagpapaalala lang ako. At syempre nag-aalala ako sa inyo. Ang mga baby ko mag-aaral na ngayon. Natawa si Yuno sa nakikita. Belle, kinder pa lang ang mga yan. At saka, malapit lang naman ang school nila sa restaurant na pinapasukan mo. Kaya matitingnan mo pa rin sila. Nakaka-proud lang kasi bilang magulang. Sagot ni Belle. Mamimiss ko agad ang mga baby ko. Pagkatapos bihisa ni Belle ang mga anak ay agad silang umalis. First day of school ng mga bata. Kaya gusto nila Yuno na ihatid ang mga ito. Nang makarating sa school, ay agad inihatid nila Yuno sa classroom ang mga anak. Papasok na si tatay. Sabi ni Yuno sa mga anak, mahal ko kayo. Mahal ka din po namin. Tugon ng mga bata at hinalikan si Yuno. Yung bilin ko aalis na rin si nanay. Huwag aalis hintayin niyo ako mamaya. Tinanaw muna nila Yuno ang mga bata na makaupo bago sila umalis. Huminto sila sa gate para magpaalam sa isa't isa dahil magkaiba ang direksyon na pupuntahan nila. Papasok si Yuno sa headquarters, si Belle naman ay sa restaurant. Mag-iingat ka. Nakangiting sabi ni Belle kay Yuno. Ikaw rin. Sagot ni Yuno at inabutan si Belle ng pera. Lumabas kayo ng mga bata mamaya. Baka late na ako makauwi, kaya kumain na rin kayo. Salamat. Huwag kang mambababae Mahal kita. Natulala naman si Yuno at mas lalo siyang nalango nang halikan siya ni Belle. Umalis ka na, ingat ka. Natatawang saad ng babae. Ngumiti si Yuno at hinapit sa bewang si Belle, tsaka pinataka ng halik sa labi. Mahal din kita, Belle. Nakangiting sabi ni Yuno sa kanya. Gaganahan na ako magtrabaho. Natawa si Belle at kinurot ang pisngi ni Yuno bago siya sumakay ng tricycle. Feeling ni Belle ay para siyang teenager na nakaamin sa kanyang crush dahil sa sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Ang blooming sabi ni Janela sa kanya habang nagtatrabaho sila. May dilig ba? Hindi May nangyari lang na masaya.
Di may naganap kang dilig. Hagikik ni Janela. Mahina itong hinampas ni Belle. Kung ano-anong iniisip mo. Masaya lang ako kasi nasabi ko na kay Yuno ang nararamdaman ko. Ay, abay ako Kapag hindi, kikidnapin ko talaga yung mga anak mo. Natawa si Belle. Oo naman. Number 1 ka na sa listahan ko. Napahinto lamang sila sa pag-uusap nang magkasunod na pumasok ang mga customer. Finokus muna ni Belle ang sarili sa trabaho. Kahit may mga masungit na customer, ay magaan pa rin ang mood niya. Dahil nga, masaya siya. Nang sumapit ang tanghalian, ay nagpaalam muna si Belle para sunduin ang kanyang mga anak. Dahil half day lamang ang pasok ng mga ito. Nanay! Agad siyang sinalubong ng kanyang mga anak nang makapasok siya sa loob ng gate. Kamusta ang school? Agad niyang tanong sa mga ito. May star po ako. Masayang sagot ni Bella at ipinakita ang kamay nito. Kami rin po, sabi ng dalawang batang lalaki. Abay, edi very good. Tara na sa restaurant at papakainin kayo ni nanay ng marami at masarap. Kukuhanin sana ni Belle ang bag ng mga bata, pero tumanggi ang mga ito. Si Tres ang nanghila ng bag ni Bella na may gulong. Nasa likuran ni Belle ang mga anak. Napangiti na lamang siya habang nakatingin sa mga anak niya na naglalakad at nag-uusap. Hindi niya lubos akalain na ang mga sanggol noon na hawak niya ay malalaki na ngayon at nag-aaral na. Nang makarating sa restaurant ay agad niyang pinaupo ang mga bata at hinainan ng pagkain. Masarap ang pagkain nila dahil nagbigay si Yuno ng pera. Sarap po. Galante ka po yata ngayon, sabi ni Dos at maganang kumain. Tatay niyo ang nanglibre, kaya kapag dating ng tatay niyo pasalamatan niyo at lambingin niyo palalo. Lambing mo po kasi ang kailangan ni tatay, sabi ni Tres at ngumisi. Nanay, masyado ka pong love ni tatay. Tuwing tulog ka nga po, palagi po siyang nakatitig sa'yo tapos para po siyang tangang nahangiti. Nilalaglag niyo naman masyado yung tatay niyo, sabi ni Belle sa mga anak. Tapusin niyo na yan para makapagligpit na ako. Habang nagtatrabaho ako, gumawa kayo ng assignments niyo o kaya mag-practice ulit kayo kung paano niyo isulat ang name niyo. Opo, sagot ng mga bata. Pagkatapos kumain nila Belle, ay nagligpit na siya at nagbayad ng kinain nila. Bumalik na rin siya sa trabaho, samantalang ang tatlong bata naman ay nag-aaral habang nakaupo sa isang gilid. Ang sisipag naman ng anak niyo, ang gagandang lahi. Gwapo ang amay, sagot ni Belle na parang nagyayabang. Nang sumapit ang hapon ay dumating si Yuno. Pagod na pagod ang itsura nito at mukhang kagagaling lang sa isang rescue operation. Gusto mong kumain? Salubong niya rito. Tinitigan niya ito at pansin niyang namumutla ito. Yuno, ayos ka lang? Hindi ito sumagot at bigla na lamang bumagsak. Nataranta naman si Belle. Ganon din ang mga bata. Yuno, huy! Niyugyug na ito. Maya-maya lamang ay may dumating na ambulansya at dinala si Yuno sa ospital. Si Belle na lang ang nakasama at pinabantay muna ang mga bata kay Janela. Nang makarating sa ospital, ay agad dinala sa emergency room si Yuno. Nanatili naman sa waiting area si Belle na kinakabahan. Ilang saglit lang ay lumabas na ang doktor na agad naman niyang nilapitan. Kumusta po yung asawa ko? May malaking sugat siya sa binti na mukhang nakuha niya sa pagkakahiwa. Maraming dugo ang nawala sa kanya. At pagod siya kaya nawalan siya ng malay. Natahi na ang sugat niya. Hahandaan ko na lang siya ng mga gamot at antibiotics. Sa ngayon, kailangan niya ng matagal na pahinga para hindi na bumuka ang sugat niya. Pero pwede na rin po ba siyang i-discharge mamaya? Kapag nagising siya. Nagpaalam sa kanya ang doktor. Siya naman ay pumasok sa loob. Kinabahan ako masyado kanina, sabi ni Belle at hinawakan ang kamay nito. Huwag mo na ako ulit pag-aalalahanin ng ganun Masyado akong natakot. Dahil hindi pagising si Yuno, inayos muna niya ang mga babayaran at yung mga gamot na bibilhin. At nang balikan niya ito, gising na ito.
Masyado mo akong pinag-alala. Huwag mo nang uulitin yun ah. Sorry. Sabi ni Yuno at yumakap sa kanya. Nasa na mga bata? Iniwan ko muna sa restaurant. Magpahinga ka muna ng konti bago tayo umuwi. Umuwi na tayo? Baka hinahanap na tayo ng mga bata? Sa bahay na ako magpapahinga. Tumango na lamang si Belle at inalalayan nito hanggang sa makasakay sila ng tricycle. Dinaanan muna nila ang mga bata sa restaurant bago sila umuwi. Tatay, okay ka na po? Tanong ni Bella sa ama at niyakap ito. Okay lang ako. Pasensya na kung pinag-alala kayo ni tatay. Ano bang nangyari? May malaking bahay na nasunog. Pumutok yung malaking bintanang salamin. Hindi ko napansing tumalsik pala sa binti ko yung malaking piraso ng nabasag. Napahinga ng malalim si Belle. Ang sabi ng doktor ay magpapahinga ka lang daw dahil kailangan mo yun. Huwag kang makulit ha. Opo. Sagot ni Yuno at tumango pa. Kids, bantayin niyo si tatay niyo at maghahanda lang ako ng pagkain. Sumaludo pa ang mga bata na ikinatawa na lang ni Belle. Nagtungo siya sa kusina at nagsimulang magluto. Tatay, behave po ah. Strict ang sabi ni Bella sa ama. Bahala ka, magagalit po kami kapag makulit ka. Behave lang po ako, Ma'am Bella. Pabirong sagot ni Yuno sa anak. Napahagikik naman ng batang babae at hinalikan sa pisngi ang kanyang ama. Natakot po kami kanina nung nawalan ka ng malay, tay. Nakangusong sabi ni Tres. Iyak po ng iyak si Bella. Huwag kayong mag-alala mga anak, hindi na mauulit. Sabi ni Yuno at niyakap ang mga anak. Napahinto lamang sila sa paglalambingan nang tawagin na sila ni Belle. Agad nilapitan ni Belle si Yuno at inalalayan. Ang bait naman ni Mrs. Kinikilig na sabi ni Yuno. Nang makaupo sila, ay nagsimula na silang kumain. Dahil trip ni Yuno ang magpa-baby, nagpa-baby nga siya kay Belle. Tuwang-tuwa naman ng mga bata sa kanya dahil naghahagik-gikan ng mga ito. Pagkatapos nilang kumain ay saglit na nagligpit si Belle bago dalhin sa kwarto ang kanyang mag-aama. Nainom mo na pala ang gamot mo? Opo. Sagot ni Yuno at nagsuot ng damit. Very good. Magpapaalam ako maglilib bukas para maasikaso ko kayo ng mga bata. Solo tayong dalawa bukas? Kinikilig na agad ako. Yuno, nababaliw ka na naman. Natatawang sabi ni Belle. Kiss muna. Sabi ni Yuno at ngumuso. Agad naman siyang hinalikan ni Belle na ikinagulat niya. Hala, kinis nga ako. Kaya ko rin gawin ang mga bagay na makakapagpatiklop sa'yo. Mayabang na sabi ng babae. Sali rin kami sa lambingan. Dahan-dahan lang ah. Baka tamaan ang sugat ng tatay niyo. Yes, ma'am. Sabi ng mga bata at sabay-sabay pang sumaludo. Natawa na lamang si Belle at napapailing na lamang. Nasa school pa ang mga bata, kaya wala kayong mapanggigigilan? Sabi ni Belle at inilapag ang niluto niyang cupcake. Dumalaw ang mga kasamahan ni Yuno sa kanya para kamustahin ang lagay nito. May mga dala itong pagkain kaya hindi na nagluto si Belle. Date niyo pala ngayon. Pabirong saad ni Elaine. Mukhang wrong timing pa kami ah. Okay lang naman. Medyo nagsasawa na rin kasi ako sa kabaliwan nitong si Yuno. Kumain lang kayo dyan. Pabirong sabi ni Belle. Ito kasing si Yuno eh. May iniinda na pala, hindi man lang nagsasabi. Saad naman ni Raul. Buti na lang at hindi malala ang tama. Mahal ako ni Lord eh. Sagot ni Yuno. Biro lang. Hindi ko rin kasi napansin na may malaking sugat pala ako. Kung di pa ako agad hinimatay, baka nawala na ako ng dugo. Kapag galing kang rescue operation, palagi mo i-check ang kalagayan mo. Hindi na dapat mauulit to ah. Hindi lang ako ang magbubunga nga sa'yo, pati na rin ang mga bata. Kamukha ko si Bella pero nakakatakot na kapag pinagalitan ako. Kasi ikaw ang nakikita ko. Sabi ni Yuno kay Belle. Tumayo si Belle. O siya, mag-enjoy muna kayo dyan. Susunduin ko lang yung mga bata dahil mag-uuwian na sila. Pag-drive na kita.
Alok ni Leo. Huwag na, enjoy na lang kayong makinig sa kabaliwan ni Yuno. Ngumiti si Belle bago tuluyang umalis. Pumara siya ng tricycle at agad nagpahatid sa school ng mga bata. Mga 5 minutong naghintay si Belle bago lumabas sa mga bata sa classroom ng mga ito. Agad niya itong nilapitan. May bisita si tatay niyo. Maraming pagkain din sa bahay kaya siguradong solve kayo dun. Marami po kaming stars. Masiglang sabi ni Dos. Very good naman talaga ang mga anak ko. Umuwi na tayo para maipagyabang niyo sa tatay niyo. Sumakay sila ng tricycle at nagpahatid pa uwi. Nasa gate pa lang sila, sigaw na ng sigaw ang mga bata. Tatay, marami kaming stars. Totoong stars na bigay ni teacher o tinatak niyo lang? Tanong ni Yuno sa mga anak. Totoong bigay po ni teacher, bad po kaya ang mandaya. Kaya po hindi namin ginagawa yon. Tama yan, huwag niyong gayahin ng tatay niyo. Sabi ni Leo. Hoy, wag mo kong siraan sa mga anak ko. Hindi ko gawain yun. Wag ako, Yuno, kaklase kita. Madalas mo pa nga itago yung pantatak ni Ma'am para itatak mo sa sarili mo. Tuwing may stars ka kasi nabibigyan ka ng pera. Ganon ka pala ha? Natatawang sabi ni Belle at hinainan ng mga bata. Kumain na kayo, Bella, para may lakas kayong gumawa ng assignments. Opo, marami po kaming assignments. Yunong-yuno talaga itong si Bella. Sabi ni Clea. Tsaka itong si Dos. Si Tres naman may pagkabel. Malakas kasi ang karisma ko. At saka, magandang lahi ko. Kaya ako pinagkakalat. Ay, ang lakas na naman ng hangin. Sabi ni Belle kay Yuno. Ipasok ko lang itong mga gamit ng bata. Pumasok siya sa loob at itinabi ang bag ng mga bata. Hindi muna siya dumiretso sa labas dahil hinugasan niya ang mga hugasin. Ang sipag ni Mrs. Belle, mahal kita. Sabi ni Yuno, nakapapasok pa lang sa kusina. Masyado bang masarap ang cupcake ko? Kaya ganyan kakalambing? Alam ko naman yon, Yuno. Ramdam na ramdam ko ng sobra. Ngumiti si Yuno at may dinukot sa bulsa niya. Ipinakita niya ang isang diamond ring kay Belle. Kaya, medyo gipit ako nitong nakaraang buwan dahil pinag-ipunan ko itong singsing. Sabi ni Yuno kay Belle. Belle, hindi ko sinayang yung pera para sa mga bulaklak at chocolate. Dinirekta ko na agad sa singsing para alam mo na. Napakamot si Yuno sa kanyang batok. Belle, ito yung salitang matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Salitang matagal kong pinapractice kasi kinakabahan ako. Belle, pwede ba kitang maging misis? Siyempre dapat papayag ka, di ba? Kapag di ka pumayag, malulungkot ako. Kapag nalungkot ako, iiyak ako. Kapag nakita ng mga batang umiiyak ako, iisipin nilang nag-away tayong dalawa. Kapag nangyari yun, malulungkot din sila. At iisiping mag-aaway tayo. Kaya Belle, oo lang ang option mo. Natawa si Belle. Hindi pa ba ako? Tinakot mo na ako eh. Hala, hindi kita tinatakot ah. Sinasabi ko lang yung mangyayari. Prediction, kumbaga. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan. Sabi ni Belle at isinuot yung singsing sa kanyang daliri. Yuno, hindi na kita pakakawalan. Itatali na kita sa buhay ko. At wala kang choice kundi ang bumuo ng buhay kasama ko. Basta sermo ng isang Belle ang matatanggap ko, okay lang. Nakangiting sabi ni Yuno bago siya halikan sa labi. Mahal kita palagi, Belle. At hindi yun magbabago. Mahal na mahal din kita, Yuno. Hinawakan ni Yuno ang kamay ni Belle at hinila ito patungo sa terrace kung nasaan ang lahat. Guys, malapit na kami ikasal ni Belle. Tinanggap niya ang proposal ko. Siguro na-predict mo na mangyayari yan. Natatawang sabi ni Raul. Congratulations sa inyong dalawa. Sagot ko na agad ang lechon. Yehey! Sabi naman ng mga bata at pumalakpak. Ibig sabihin may baby sister na ako? Namula naman si Belle na ikinatawa ng lahat dahil sa tanong ng kanyang anak na si Bella. Naku po, nanghihingi na agad. Natatawang sabi ni Elaine. Pagbigyan nyo na,
Pagbigyan daw natin, sabi ni Yuno kay Belle. He, tumigil ka. Masungit na sabi dito ng babae. Natawa lang si Yuno bago yakapin si Belle. Napangiti naman ang mga kasamahan ng lalaki. Masayang masaya sila ngayon para sa kaibigan. 2 taon ang lumipas. Merry Christmas! Masayang bati ni Belle sa mga anak ng magising ito. Merry Christmas po! Nakangiting tugon ng mga ito. Si tatay po. Binibihisa ng birthday girl natin. Pagkatapos ikasal ni Belle ay nagbuntis siya ng isang baby girl. Saktong-sakto itong pinanganak at pinangalanan nilang Maria Pamela. Excited na po ako, sabi ni Bella at pumalakpak pa. Tignan natin yung medyas natin. Baka may nilagay na si Santa, sabi ni Tres. Nilapitan ng 3 bata ang medyas na isinabit sa kanilang Christmas tree. Natawa naman si Belle nang makita ang saya sa mukha nito nang makakuha ng tigi 1,000. 100 lamang ang plano nilang ibigay ni Yuno. Kaso, nag-volunteer na si Leo na magbibigay ito ng pera sa mga bata. Nandito na ang birthday girl natin, sabi ni Yuno na kalalabas lang ng kwarto, buhat ang kanilang bunsong anak. Ang ganda, sabi ni Bella at agad na nilapitan ng kapatid. Ang ganda-ganda ni Bochog natin, sabi naman ni Dos at kinurot ang pisngi nito. Wag niyo munang batiin at may topak pa yan. Kagigising lang kasi eh. Nagpuyat kasi kakalaro, sabi ni Yuno. May lahing vampira yata si Baby Pam natin. Palagi kasing gising sa gabi tapos tulog sa umaga. May regalo po pala kami sa inyo. Upo po kayong 2. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at naupo. Nagtungo saglit ang 3 bata sa kwarto ng mga ito. Paglabas ng mga ito, may bitbit na 2 paper bag. Para po sa inyo, sabi ni Tres at inabot yon sa mga magulang. Kinuha ni Bella ang bunsong kapatid mula sa ina para mabuksan ang mga regalo nito. Binuksan niyo ng mag-asawa at bumungad sa kanilang itim na t-shirt na may nakasulat na The Best Parents. May design pa yon na bakas ng kamay na gawa sa paint. Kamay niyo to sabi ni Belle habang nakatingin sa mga bakas ng kamay. Ito ba yung nahuli ko kayong may paint sa kamay? Yung pati si Pam, nilagyan nyo? Tumango ang mga bata. Thank you, nakangiting sabi ni Yuno. Ang swerte talaga namin sa inyo ng nanay nyo. Mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal din namin kayo, nanay, tatay. Hug nyo nga kami. Naiiyak na sabi ni Bella sa mga magulang nito. Lumapit sila sa isa't isa at nagyakapan ng mahigpit. At sobrang saya ni Belle sa pamilyang meron siya. Lalo pa at may mapagmahal at responsable siyang asawa at mababait na minsan ay makukulit niyang mga anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Fireman Triplets. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!